Matapos nating malaman ang pinaplano ng lahat ng prinsipe at ang pagpapakita ni Chrollo sa Tier 5 na mas nagpapa-excite sa atin mga kaibigan, ngayon na i-review na natin ang Chapter 367 o ang Episode 28 ng ating Dark Continent series. Sa wakas, masasaksihan na natin sa kung paanong paraan nga ba malulutasan ni Kurapika ang kanilang problema ngayon na kailangan lang naman nilang i-activate ang Little Eye na ability dito sa loob kasama itong mga bagong dating ng mga guards. At paano kaya magpro-progress mga kaibigan ang bagong sitwasyon na kanilang kinakaharap ngayon. Yan at marami bang ibang nakaka-stress at intense na eksena mga kaibigan ang ating matutunghayan sa video to. Kaya this is Mr. Meken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay synchronization. At nagsimula ang chapter dito sa eksena na kung saan ay makikita ngayon si Kurapika at si Oito na nag-iisip ngayon sa kung paanong paraan sila makakahanap ng tiyempo na magamit ang ability. Na ayon dito kay Oito na kung kailan mo raw kailangan ng isang bagay ay mas nagiging mahirap naman daw itong hanapin. Habang sa isipan naman ngayon ni Kurapika na ang tao raw na ipapadala ni Tubepa dito sa kanila ngayon, which is si Maor, ay paparating na rin daw dito. Na ayon sa kanya na masama raw talaga kung magtatagal daw ang ganitong sitwasyon ngayon. Matapos niyan ay may kita naman itong si Nabil at Shimano na naghahanap ng maliit na hayop mga kaibigan o insekto na pwedeng targetin ng Little Eye. Habang sina Kurapika at Oito naman ay ganoon din ang ginagawa pero low-key lang sila mga kaibigan na hindi masyadong halata ang kanilang paghahanap ngayon. In which ay napansin naman ito ni Slaka at Sakata. Kaya itanong naman ni Slaka rito na ano ba raw hinahanap ng mga to? Naghahanap pero sila ng mga listening devices o iba pa? Samantalang ayon naman sa isipan ni Sakata ay naalala niya ang sinabi nila na ang Nen ay naghihintulot sa isang tao na makita ang mga bagay na normally hindi sana nakikita. Na sa tingin niya, baka ay nagkukunwari lang daw sina Kurapika dito na may hinahanap para linlangin sila. Maya-maya pa tumunog naman ang doorbell sapagkat dumating na pala si Maor na ngayon nagpakilala na sa intercom. Kaya sinabihan na ni Kurapika si Bill na papasukin na raw si Maor. Kasabay niyan ay sinabihan naman ni Kurapika itong mga nasa loob na ang papasok daw ngayon ay kapitan daw ng mga guards ng ikalimang prinsipe na si Tubepa. Napagplanuhan daw kasi nila na makipagkasundo sa kanila kapalit ang pag-exchange ng impormasyon patungkol sa Nen. Pero pang sabi ni Kurapika ng wikang base sa nakikita nyo, ang impormasyon na ibibigay ko o ibabahagi ko sa inyo ay pantay-pantay lang mga kaibigan ay ibabahagi daw niya. At para maibsan daw ang pagdadalawang isip ng iba pa o ng mga ilan dito ay gusto raw niya na ang lahat ng guards ay present daw dito. Sabay sinabihan niya itong mga guards na pupunta na raw sila ngayon sa waiting room ng mga guards at doon na raw niya i-discuss ang tungkol sa Nen. Inutusan naman ni Kurapika si Bill na bantayan daw muna ang rey ng Oito. Habang sa isipan naman ngayon ni Bill ay naiintindihan niya kung ano ang ginagawa ngayon ni Kurapika na pinili raw nito ang pinakamalayong room dito para makapaghanap-hanap daw sila ngayon sa bawat sulok ng isang insekto. Subalit bigla namang nagsalita si Babi Mayna rito na sabing teka, ang reyna at ang prinsipe ay dapat din daw na umattend sa room na pupuntahan nila. Isang suggestion na nagpaiba naman sa ekspresyon ng mukha ni Kurapika. Kaya paliwanag pa ni Babi Mayna na ang pagkuha raw ng mga impormasyon at pag-guard sa prinsipe ay parehas daw na kanyang trabaho at non-negotiable na raw ang kanyang trabahong yan. Kung kaya't sumang-ayon na lang si Kurapika at ipinasama na niya ang reyna sa kanya. Kaya sa isipan naman ngayon ni Bill ay wika pa niya na sila na lang daw muna ni Shimano ang maghanap ng insekto at huhulihin niya raw kaagad ang insekto kung may makita man siya. Dito naman kay Kurapika ay sinabihan na niya si Babi Mayna na lilipat na lang daw sila sa master's bedroom kasi ang waiting room ay ang room daw kung saan namatay ang mga guards nila. Natanong naman ni Babi Mayna na bakit daw palipat-lipat daw itong si Kurapika ngayon mga kaibigan ng room na pupuntahan, na bakit hindi na lang daw ipaliwanag talaga ni Kurapika ang Nen dito na lang mismo sa living room. Nang masabi ni Babi Mayna isa isipan naman nga ni Kurapika ay wika pa niya na ayaw talaga ni Babi Mayna na magkaroon sila ng control dito. Kaya ay dito na sumagot si Kurapika na sabing bago lang daw na namatayan ng tao itong living room. Kailangan daw na isipin man lang ni Babi Mayna kung anong nararamdaman ng reyna dito. Kasi trabaho din naman daw nila na paibsan ang mabigat na nararamdaman ng kanilang kliyente at iparamdam sa kanila na komportable sila. At sigurado naman daw siya na itong si Babi Mayna ay hindi raw mag-o-object sa kanyang mga sinabing yan. Maya-maya pa sumagot naman si Maor na ngayon nakapasok na nasabing may punto raw si Kurapika. Ayaw raw niyang maging parte ng stress nitong reyna. Kaya bilisan na lang daw nila itong mga bagay-bagay na kanilang gagawin ngayon. Natanong pa ni Maor sa kanila na agree ba raw kayo dyan? In which nag-agree na lamang dito si Babi Mayna. Tanong naman dito ni Kurapika kay Maor kung ini-expect ba raw nito na marami pala ang sasali sa kanila
nila dito. Nasagot naman ni Maor na wala raw problema sa kanya. Ang gusto lang daw nila ay ang impormasyon talaga tungkol sa Nen. At ang halaga raw ng impormasyon na yan ay magdedepende raw sa kung paano ito gagamitin. Sagot naman ni Kurapika na agree naman daw siya dyan. Habang sa isipan naman ngayon ni Kurapika ay napasabi siya na matindi raw ang confidence nitong si Maor. Pero kahit sa usapang Nen daw, ang katotohanan ay hindi raw talaga limitado sa kung ano ang nakikita ng mga mata. So matapos niyan ay nakalipat na sila rito sa master's bedroom. At dito na nagsimulang nagpaliwanag itong si Kurapika na ang Nen Beast ay isa raw mga nilalang na nabuo dahil sa sinagawang Seed Earth Ceremony. Kinakain daw nito ang aura ng mga prinsipe upang gawing kanilang enerhiya at pinoprotektahan naman din daw nito ang kanilang mga host, which is itong mga prinsipe. At ang form naman daw ng Nen Beast ay naaapektuhan sa nature o ugali na meron ang host nila o ng prinsipe. At iba-iba raw ang kanilang appearance at may iba-iba rin daw itong mga abilities, kaya dapat ay mag-ingat daw sila. At ang bagay na common daw sa mga Nen Beast ay ang pagpoprotekta talaga sa kanilang prinsipe. Pero hindi raw guaranteed na yan daw talaga ang priority ng isang Nen Beast. Habang nagpapaliwanag dyan si Kurapika ay may napansin naman siya nang biglang sumenyas itong Reyna at may tinitignan nito ngayon na nang tinignan din ni Kurapika ang tinititigan ngayon ng Reyna ay may kita ang isang ipis mga kaibigan na malapit sa kisame. Kaya grabe talaga ang reaksyon ni Kurapika dito na nakita niya ito. Nasabi pa niya sa kanyang isipan na yun na raw. Napatingin naman dito mga guards sa may ceiling. Habang ay naman dito sa isipan ni Kurapika na grabe, sa lahat daw ng oras bakit ngayon daw? Bakit ngayon daw nagpakita itong ipis na ito? Pero hindi rin niya dapat pakawalan pa ang pagkakataong to. Pero at the same time ay hindi niya rin daw pwedeng ipaalam sa mga guards ang kanyang ability na nasa Queen ngayon mga kaibigan o nandirito ngayon kay Oito. At may kita rito mga kaibigan ang kaba ni Kurapika. Nasabi naman itong si Slaka na wikang isang ipis. Sabi naman itong si Sakata na yan ba raw siguro ang hinahanap nila kanina. Habang sa isipan naman ni Baby Mayna ay nagtataka siya sa kung ang ipis bro talaga ang hinahanap nila kanina. Pero nagtataka rin siya dito sa overreaction nitong si Kurapika nang makita itong ipis. Kaya may dito na sumigaw si Oito na sabing, tititigan nyo lang ba yan? Bilis, iligpit nyo na ang nakakadiring ipis na yan. Mga salitang nagpakulat naman kay Kurapika. Lalo pa ni Oito na wag nyong patayin ang ipis na yan dito. Ilagay nyo yan sa ibang bahagi nitong silid. Matapos masabi yan ni Reyna ay nagtaka ulit dito si Baby Mayna. Kaya sabi naman ni Sakata na huhulihin na raw nila ang ipis. Pero nagtataka rito si Slaka kung paano raw nila ito huhulihin. Habang sa isipan naman ni Kurapika ay sabi niya na of course parang natural lang daw kung tignan ang ginagawa ngayon ng Reyna mga kaibigan na nag-a-acting-actingan. At kung hindi na raw nakatingin sa kanila itong mga guards mga kaibigan ay sasagawa na raw nila ang plano. Pero posible ba raw ang pag-a-activate ng ability sa harap mismo nila ayon dito kay Kurapika. Kung kaya dito na tinawag ni Kurapika si Bill at Shimano. Narinig naman ito ni Bill. At habang naghihintay dyan si Kurapika ay naghihintay din itong mga guards kina Bill. Maya-maya pa sa pagdating ni Bill ay tinuro na ni Kurapika ang ipis kay Bill at sinabihan na hulihin daw ito. Pero gamit daw ang Nen. Isang command na ikinabigla naman ni Bill. Pero sa isipan naman ngayon ni Kurapika ay wika pa niya na imposible raw talagang itago ang ability. Kaya gagawa na lang daw sila ngayon ng isang display sa harapan nitong mga guards. Kung kaya't nagpaliwanag dito si Kurapika na sabing, diba to see is to believe raw. Then ngayon gagamitin daw nila ang ipis na yan para ipakita ang iilan daw sa mga kayang gawin ng Nen. Mga salitang nagpatuon naman ngayon sa kanilang mga pansin. Pero sa isipan naman ngayon ni Kurapika ay wika pa niya, nahahaluan lang daw nila ng katotohanan ang kasinungalingan na kanilang gagawin. Meanwhile sa isipan naman ngayon ni Bill ay sabi pa niya na hello? Wala naman akong ability na kayang manghuli ng ipis. In which dagdag pang paliwanag ni Kurapika na si Bill ay isa rong manipulator. At from the word itself, ang manipulators ay may kakayahan daw kumontrol ng mga bagay o mga living things. Na kung ang aura daw ngayon ni Bill ay tatama raw sa ipis na yan, ang kapangyarihan daw ni Bill ay matitrigger. Habang nagpapaliwanag dyan si Kurapika ay napasabi naman ngayon si Baby Mayna sa kanyang isipan na sabing, ano bang iniisip ng mga to? I-reveal na nila ang kanilang ability? In which ay dito na nagbigay ng command si Kurapika na sabing, Bill, i-discharge mo lang yung aura dyan sa ipis na yan. Sabay sinabihan na ni Kurapika ang mga guards na bagamat di raw nila nakikita ang aura ni Bill pero ipapakita raw nila ang kayang gawin ni Bill. May kita naman itong si Bill mga kaibigan na may napapansin dito kay Queen Oito. Kaya dito na na-realize ni Bill na si Queen Oito raw talaga ang magta-target sa ipis. At ang kanyang gagawin ngayon ay magpapapaniwala raw talaga sa mga guards na to na ang kapangyarihan na ini-activate dito ay sa kanya, hindi kay Queen Oito. Maya-maya pa'y habang nag-aabang na ang lahat sa gagawin ngayon ni Bill, ay yan na nga naghanda na si Bill na sabing eto na. Sabay may kita itong Stealth Dolphin at si Oito na naghahanda
naghahanda na rin, na sa isipan naman ng ni Oito ay sabi pa niya na si Kurapika lang daw at siya ang nakakakita sa stealth dolphin na ito, na kahit meron man o walang Nen itong mga guard, ang makikita nila dito ay si Bill daw talaga ang gumagamit ng ability. Kaya na may dito na nagsalita ang stealth dolphin na handa na raw siya anytime, in which ay sumigaw na si Bill na sabing eto na ang ora, ipapatama na raw niya ito sa ipis. Kasabay niyan ay binigyan na ni Oito ng go signal ang stealth dolphin, kaya dali-dali nitong inirelease ang Nen ball ng Little Eye na ability mga kaibigan, at tinamaan nga rito ang ipis. Nagulat naman dito si Bobby Mayna habang ang iilan ay nakatingin lang at nagtataka. Kasunod niyan ay dito na nagsalita ang dolphin na ang synchronization ay complete na raw at nahack na raw ni Oito ang senses ng ipis. Kaya ngayon ay may kakayahan na raw itong makontrol ang ipis. Nagtaka naman itong iba ngayon mga kaibigan kasi hindi naman daw gumagalaw ang ipis, na may ginawa ba raw talaga si Nabil o baka ay nagkukunwari lang daw ito since na hindi naman doon nila nakikita ang Nen. May kita naman dyan si Bill na sabing sige ipis, kumilos ka na, habang ang Reyna ay nagpapanggap naman na nahihilo siya. Kaya kinamusta naman ito ni Kurapika na nagpapanggap rin, in which ay sabi naman ng Reyna na napakarami raw nangyari, kailangan niya raw munang umupo, kaya pinabantayan niya muna kay Shimano itong si Prinsipe Wobble. Napasabi naman dito si Kurapika sa kanyang isipan na magaling na ngayon na nakapikit daw ang mga mata ni Oito ay wala raw makakaisip na itong si Renang Oito daw ang kumukontrol ngayon sa ipis. Sabay sinabihan na dito ni Bill itong mga guards na may mga request ba raw ang mga to, nasabihan lang daw siya nila kung anong specific na mga bagay na kanilang gustong ipapagawa sa ipis na normally hindi ginagawa ng ipis. Napaisip naman dito si Bobby Mayna at sinabihan niya si Bill na paliparin daw itong ipis sa isang hugis na bola na direksyon, at pagkatapos ay ipalan daw ito sa daliri ni Bill. Siya sagot naman ni Bill na yun lang, itong ballpen pa raw ang kanyang gagamitin na lalandingan ng kanyang ipis. Makikita naman dito si Oito na tinatakpan ng kanyang mga mata ng towel. Maya-maya pa ay pinatalon na nga ni Oito ang ipis at pinalipad ito. Isang pangyayaring nagpamangha naman sa kanila, na sabi pa rito ni Hashito na ngayon pa lang daw siya nakakita ng ipis na lumilipad, in which ay dito na ito pinalipad ni Bill ng clockwise, pa vertical na parang Ferris wheel at pa number 8 na parang infinity. At pagkatapos yan ay pinalaan pa niya ito sa kanyang pen, without them knowing na si Oito lang mga kaibigan ang kumukontrol sa ipis na yan. Sabay ipinalapit niya pa itong ipis kina Hashito at Sakata na napasabing wala raw silang ma-explain dito o wala na raw explanation pa rito, at hindi naman daw isang robot itong ipis na to. Kaya matapos ang demonstration na yan ay sabi pa rito ni Bill na i-dispose na raw niya itong ipis, in which paliwanag naman dito ni Kurapika na gamit daw ang Nen kung magsiset daw sila ng conditions sa Nen ay mag-a-allow daw ito sa isang user na makagamit ng isang makapangyarihang ability na maaaring sa mental, physical, environmental, lahat-lahat na raw o kahit anong kondisyon pa yan. Ang prinsipyo ng pagkakaroon ng makapangyarihang ability ay high risk, high return daw na principle. At dadag pa niya na kahit ang pag-learn lang daw ng mga basics ng Nen ay nagpapalakas daw talaga sa isang tao ng dozen of times sa lakas ng isang normal lamang na tao. Kasi may napakalayong agwat daw sa kapangyarihan ng taong nakakagamit ng Nen sa taong hindi nakakagamit ng Nen, na ang agwat daw o diferensya ng lakas ay makukumpara sa isang adult at sa isang bata. Ganyan daw kalayo ang lakas na meron ang isang Nen user compare sa isang non-Nen user. Sabay tinanong pa rito ni Kurapika si Bobby Mayna na sabing, Bobby Mayna, isa ka ring Nen user diba? May mga gusto ka pa bang idagdag o i-clarify sa mga sinabi ko? Nasagot naman ni Bobby Mayna na generally ayos naman daw ang paliwanag nitong si Kurapika, pero iba raw kasi ang gustong malaman ng karamihan dito. Nasagot naman ni Kurapika na ang gustong malaman daw nila kung matututunan ba raw nila ang Nen sa maikling panahon lamang. Yan daw ang malaking tanong dito. Pero ang madaling sagot dyan ay oo, posible raw matututunan nila ang Nen in a short amount of time lamang. Isang salitang nagpaiba naman sa ekspresyon ng lahat ng mga guards dito. Paliwanag pa ni Kurapika na specifically 2 weeks daw ang ginugugol para matutunan ang basics ng Nen. At once na matutunan na raw nila in 2 weeks mga kaibigan ng Nen, ay mas magpapareduce daw ito sa kanila sa risk ng pagiging defenseless pagdating sa mga atake gamit ang Nen. In which ay napatanong naman dito si Slaka na sabing, teka, tuturuan mo ba ang lahat dito? Nasagot naman ni Kurapika na wikang oo, pero sa isang kondisyon. Sabihan nyo ang iba pang mga prinsipe na
magtuturo raw siya ng Nen at dapat ay papapagdesisyonin daw nila ang mga prinsipe kung gusto ba raw nilang mag-participate sa kanyang gagawing pagtuturo ng Nen, mga kaibigan. Nang masabi yan ni Kurapika, napaisip naman silang lahat dito, mga kaibigan, sa kung ano ang kanilang gagawin. Nasa isipan naman ni Bobby May na iwika pa niya na grabe raw talaga itong si Kurapika. Willing daw talaga itong gawin ang lahat para pilitin talaga na magkaroon ng stalemate. Kaya narealize niya rito na hindi raw talaga basta-bastang kalaban itong si Kurapika. At hindi raw siya nagkakamali na itong si Kurapika raw talaga ang nagpapasya sa lahat ng mga bagay dito. Na the fact na pinaalis daw nila ang ipis sa vent ay masabi niya ng ability raw ni Bill ay kayang gamitin ang mga nahulog nitong hayop para magsilbing surveillance. Kaya dapat daw niyang malaman sa susunod kung ano raw talaga ang ability ni Kurapika. Dito naman kay Kurapika ay sabi pa niya sa kanyang isipan na gumagamit daw ngayon si Bobby Mayna ng N dito sa buong room ng 1014. Ganyan kalawak, mga kaibigan, ang N nitong si Bobby Mayna. Kaya napasabi rito si Kurapika na napaka-skilled daw nito, na sa tingin niya na maaaring alam na nga raw ni Bobby Mayna ang ginagawa ni Bill. Posible nga raw na malaman ni Bobby Mayna na ang Reyna ang gumagamit ngayon nitong ability sa pagkokontrol ng ipis. Na kung malaman daw ito ni Bobby Mayna ay napaisip rito si Kurapika kung mag-iiba ba raw talaga ang behavior ni Bobby Mayna. Matapos niyan ay habang makikita ang ipis dito, mga kaibigan, sa loob ng vent na kasalukuyang pinapapunta ni Oito sa vent ng ibang prinsipe, ay sa isipan naman ngayon ni Oito, iwika pa niya na uunahin daw niya ang kwarto ni Prince Marayam para kumpirmahin ang Nenbis nito at para malaman ng pagdidistribute ang pwesto ng bawat guards at mga katulong nito. Na maya-maya pa yung mga kaibigan nang nakarating na nga ang ipis sa vent ng room ni Marayam ay dito na pinapasok ni Oito ang ipis. Na sa pagpasok nito ay nakita nga ni Oito ang Nenbis ni Marayam na binabantayan ngayon itong prinsipe na ngayon kasama ang kanyang ina na naglalaro sila dito, mga kaibigan. May kita rin ang isa pang guard na nagbabantay sa kanila. So finally, nagtagumpay ang plano ni Kurapika, mga kaibigan, na isagawa ang synchronization, na i-activate ang ability ni Sired na Little Eye. At ngayon ay iniimbestigahan na nila ang quarters ng bawat prinsipe. Pero kung inaakala nyo na medyo gumagaan na ngayon, mga kaibigan, ang kanilang problema, ay sa susunod na chapter ay literal na mas bibigat pa yan, lalo na sa parte ni Kurapika. At makikita rin natin sa susunod ang isang krimen na magpapagulat ng husto kay Oito. Yan at marami pang ibang ating matutunghayan sa next episode na muna, mga kaibigan, kasi dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan nyo yung video, you can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Pero bago muna natin tatapusin ang video ay shoutout sessions muna tayo. Ayan, maraming salamat and see you guys again on my next video.